Sigo kasi ang ganun kasing ginagamit ni Sigo. Naninira ng gamit. Yosay, sala ka na. Sound check. Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Naku, mukhang hindi pa sila ready. So good morning po sa ating lahat. Amen. So nakakatuwa po na kahit maulan ay nandito po tayo sa tahanan ng ating Panginoon at tayo po ay maglilingkod at magbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Ngayon meron po akong isang tanong. Handa na po ba ang bawat isa na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. So sige po at inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at bigay muna tayo ng ilang minuto upang saliksikin ang ating sarili, makipag-usap tayo sa ating Panginoon, and at the same time, after we have communication to the Lord, kumustahin po natin ang bawat isa dahil alam po natin na nabagyo, umuulan. So sige po, let's stay in the presence of the Lord. Saliksikin po natin ang ating mga sarili and let us feel the presence of the Holy Spirit. Sige po. Lord, hallelujah. Father, we worship you today, O God. We invite your Holy Spirit to come and join us, Panginoon, sa oras at araw na to, Lord, as we are going to praise you. Yes, Lord. Sige po, ikot po tayo, kamustahin po natin ang bawat isa, kung ano po ang kanilang naging kalagayan. Yan. So batiin po natin yung mga nakikita nating mga bagong muka. Let's greet them a good morning at magandang araw po. Ano po? Yes, Lord. Hallelujah. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabig na makita luwalhati ng iyong mukha. Yes, Lord, hallelujah. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabig na makita luwalhati ng iyong mukha. Sayaw na nga, sa galak tumatawa,
nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Lord, hallelujah. Kami ay narito, Panginoon, upang ika'y papurihan at dakilain, O Diyos. Lord, ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na malaya kaming magpuri sa iyo, O Diyos. Kami ay nananabik sa iyong presensya. Yes, Lord. Come on, church. Hallelujah. Let's give a hand to the Lord. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Yes, Lord, hallelujah. We praise you, O Lord. We glorify you this day, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Yes, Lord, we praise you, O God. Tunay nga, Panginoon, na dakila ang iyong pangalan. Dakila ka sa ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Dakila ka sa aming puso, O Diyos. Come on, let's shout praise to the Lord. Hallelujah. Tila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang bago, ikaw ang kasama ko. Come on, church, let's worship Jesus. Ang ating puso ay nananabik, ang ating puso ay nagpupuri. Hallelujah. Puso ko'y nananabik
sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, ang kahit sino pa man. Ikaw lamang. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw lamang, Jesus. Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumakya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumunod. Patapat niya, napapurihan ka. Pasasalamat ay sasabihin na. Yes, Lord, hallelujah. We worship you, O God. Puso ko'y nananabik sa iyo, Jesus. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ng wagas mong pag-ibig, ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw lamang, Jesus. Yes, Lord. Tunay nga, O Diyos, na pinatunayan mo ang iyong sarili sa amin. Come on, let's sing hallelujah. Yes, Lord, we praise you. Kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Come on, let's sing, pinatunayan. Pinatunayan mo Sa buong mundo, ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Yes, Lord, hallelujah. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Si Lord, hallelujah. Sa iyo lamang, Jesus, ang lahat ng papuri, O Diyos. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, ang iyong pangalan, Jesus.
Yes, Lord. Sa oras at araw na to, Panginoon, bagamat maulan, pero nararanasan namin ang pagbuhos ng iyong biyaya. Nararanasan namin ang pagbuhos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa oras at araw na to. Hallelujah. Let's worship Jesus. Hayaan natin na maranasan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa oras na to. Lord. Hallelujah. Natagpuan ang tunay na. Come on, let's sing once again. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. So Lord, hallelujah. Tibok ng puso, inaasam, at sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Oh, let's sing. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Hallelujah. Tanging laman ng aming puso, Panginoon, ang magpuri lamang sa iyo, Diyos. Ang dakilain ka, O Diyos. Ang papurihan ka lamang, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, church. Let's sing praises to the Lord. Let's lift up our voices to the Lord, Panginoon. Hallelujah. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo.
praise you, O Lord. We glorify your name. Come on, church. Hallelujah. Let's worship Jesus. Sabayan niyo po ako. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa iyo. Iaalay ang puso ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo, Lord, hallelujah. Ang puso ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa iyo. Come on, church, hallelujah. Let's worship Jesus. Let's lift up our voice to the Lord. Puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Si Lord, hallelujah. Father, we worship you this day. Panginoon, sa oras at araw na to, Lord, truly, Lord, that we are not worthy, Panginoon, sa harapan mo dahil sa aming mga kasalanan, O Diyos. Pero dahil sa pagmamahal mo at sa kaligtasan na iyong ibinigay, O Diyos, Panginoon, kami iyong pinalaya na. Yes, Lord, we worship you, O God. We glorify you this day. Come on, let's sing hallelujah. Yes, Lord, let's lift up our praises to Jesus. Let's give a hand to the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo, iaalay. Ang puso ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo, Panginoon.
Manatili po tayong nakatayo as we open up in prayer. Lord, patuloy nga kaming lumalapit sa inyong harapan. Tunay nga na pinakita niyong patuloy niyong katikaliaan, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, maraming salamat tuloy sa mga blessing at pag-iingat sa bawat isa, Diyos. Though we face lahat ng mga challenges ngayon sa aming mga buhay, Panginoon, and Lord, we also pray, Panginoon, kayo pong patuloy na kumilos at mag-ingat sa bawat isa, Panginoon. Sa mga panahon na ito, Diyos, sa bagyo, Panginoon, kayo pong patuloy na mag-ingat sa bawat kapatiran, Panginoon. Lord, dalangin namin sa buong linggo, sa susunod na linggo, Panginoon, na aming kaharapin, Panginoon, kayo pong patuloy na kumilos at magbigay ng kalakasan sa bawat isa, Diyos. Lord, we also pray, Panginoon, kayo pong patuloy na magbigay ng wisdom and knowledge, Panginoon, sa bawat isa. Lord, and please open our hearts and mind, Panginoon, as we listen to your word, Panginoon. Tunay yung maging pagpapala ang presensya ng bawat isa at gayon din po, Panginoon, ang aming mensahe maririnig, Panginoon. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Magandang maulang umaga po sa bawat isa. Ayan, medyo kakaunti tayo, no? Pero naintindihan naman natin kasi baka ang hirap din naman sumakay ngayon, no, sa mga nagko-commute. At maaring yung iba ay may mga bumabaha din sa loob ng bahay. No, ngayon lumalabas yung mga tulo-tulo sa mga bahay natin, no? Kasi maghapon at isang linggong talagang tuloy-tuloy ang ulan. Pero purihin ang Panginoon dahil narito pa rin tayo, nag-decide tayong pumunta rito. Amen? Amen. Ayan, so patuloy po tayo sa ating tinatalakay tungkol sa ating square group. Nasa volume 2 na po tayo at nasa lesson 2. Okay? So ating pag-uusapan ngayon ay the sinful man or ang makasalanang tao. Sino po sa atin dito na makapagsasabi na wala siyang kasalanan? Taas ang kamay. Ha? Si Ate Eden, walang kasalanan? Walang pera. So lahat tayo po ay nagkasala. Amen? So sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. No? So ang kasalanan po, kung alam niyo po yung target, 'di ba? Yung merong bilog na gano'n, tas merong bullseye. So tayo daw po ay na-miss natin yung mark na yon, yung bullseye na yon. So ang kasalanan ay pagsaliwa sa target o pagkakamali sa pag-asinta. No? So kaya tawag natin ay sala. Ay sala, hindi na bullseye. No? So sala, nagkasala ka. 'Di ba? Sumala ka, hindi ka na umabot sa standard o pamantayan ng Panginoon. Kaya naman ito naman yung dahilan kung bakit nahiwalay tayo sa original plan ng Diyos. No? Nawala sa target sa plano ng Panginoon. Ano ba yung plano ng Panginoon? 'Di ba? Gusto niya ang kanyang mga nilikha ay sama-sama, masaya, pag-ibig, gano'n, 'di ba? Pero dahil sa isang kasalanan na 'yon ay nawala tayo sa direktang connection sa Panginoon. So sin is lawlessness. Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Kasi nga, sin is lawlessness. Pagsuway o hindi pagsunod sa utos ng Diyos. So ito ay kasalanan. So mayroong mga klase ng mga kasalanan. Una,
sins of commission. Alam nyo ba yung sins of commission? Ito yung doing what you should not do. Ito yung mga hindi mo dapat gawin, pero ginagawa mo, katulad nung sa 10 Commandments. No? Dapat hindi ka pumatay, dapat hindi ka mangalunya, dapat hindi, marami pong dapat na hindi natin gawin, pero ginagawa natin. So ito ay sins of commission. Kinukumit mo. No? Meron naman sins of omission. Failing to do what you should do naman. Yung dapat mo naman gawin, hindi mo naman ginagawa. Katulad ng may calling ka pala sa Panginoon, pero hindi mo sinusunod si Lord. Lagi mo siyang tinatanggihan. No? Dapat pala ikaw ay magpapastor. Ganun, no? Dapat pala ikaw ay worship leader. Ang ganda-ganda ng boses mo. Ayaw mo ipagamit sa Panginoon. So dapat sundin mo pero hindi mo ginagawa. So merong sins of omission. Okay? Meron din naman sins of mind and heart. May kasalanan din sa ating isip at sa ating puso. So sin is not committed through actions lang. It also includes evil desires, hatred, envy, or anger, no? Galing sa ating isip. So magsisimula sa ating isip, then it becomes an action, and then magiging habit na ito, magiging slave ka na ng kasalanan na ito. So mag-i-start sa isip, may nakita kang maganda. Wow, ang ganda. So naglalaro na sa isip mo. Nang ganda ng babaeng to, ganda ng katawan. No? Pero kasi si Satan, hindi naman niya nababasa ang isip natin. Alam niyo ba yon? Hindi niya nababasa ang isip natin. Si Lord lang ang nakakabasa nun. Pero, paano ka nagkakasala? Dahil sa action mo. O, tumingin ka dun sa magandang babae. Nakita niya, tumingin ka. At tumitig ka pa. No? Hindi lang basta tumingin at lumayo. Kundi, pagtingin mo, talaga namang mula ulo hanggang paa pa ang tingin mo. At yun na, naglaro na sa isipan mo. At ngayon, nung makita mo siya, nagkaroon ka na ng desire. No? So, yung desire na yon sa isip at sa puso, ayun, kinabukasan, pupuntahan ko tong babaeng to. Ayun na, nahulog na sa kasalanan. So, ang kaaway po, kinakapitalize niya yung kung ano yung action natin. Hindi niya nababasa ang isip natin. Pero yung action natin, doon niya ikakapitalize. Okay? Kaya, pero, sa isip pa lang, nagkakasala ka na. 'Di ba? So, yun po ang kailangan nating baguhin. Mamaya, aalamin natin kung paano. Paano nga ba pumasok ang kasalanan sa tao? So, merong first sin, ito ang the fall of Satan. Okay? First sin siya sa langit. May first sin naman dito sa mundo. No? So, yung first sin, the fall of Satan. So, mababasa natin yan sa Isaiah 14:12-15. Ito naman, naganap sa langit at ang nagkasala ay si Lucifer. Lucifer pa ang pangalan niya, angel siya. Lucifer ang pangalan niya sa langit. No? Nung tinaboy na siya at tinaboy siya sa kalangitan, ang pangalan na niya ay Satan. Ayan, nagbago na ang pangalan niya. Pero si Lucifer, ano ang kasalanan niya? Pride. Pride. Ang pride pala ay kasalanan, no? Sino dito ang may pride? Chicken. Sino may pride na sabon? Marami tayo niyang pride. So, ang ugat ng kasalanan niya ay pride. Nilikha si Lucifer na angel, napakaganda at makapangyarihan sa langit. In fact, siya nga po ang leader ng worship team doon. Worship team, lagot kayo. siya yung leader ng worship team doon, no? Makapangyarihan siya.
Pero dahil sa pride niya, ayun, sabi niya, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Isipin niyo yun. Gusto na niyang tapatan ng Panginoon, ang lumikha sa kanya. 'Di ba? So dahil sa kanyang pagrebelde na yon, itinapon siya sa kalangitan. Kasama ang kanyang mga alagad, mga anghel din, 1/3, kasi nagkaroon ng kudeta sa langit. No? So nung itinaboy sila sa langit, dala niya 1/3 of the angels sa langit. Sumama sa kanya. So yun yung mga demonyo dito sa lupa. Okay? Mga demonyito, yan. Dominyita at dominyito. So, pangalawang kasalanan, the fall of man. Ito naman, nangyari ang kasalanan na ito dito na sa lupa. No? Ano naman ang kasalanan ni Adan at ni Eva? Disobedience naman. Pero, driven by pride pa rin. No? So kung ang kasalanan, unang kasalanan pala ay disobedience, na driven by pride pa rin, dapat, hindi na natin gawin yun. Kasi yun na yung cause eh. Diba? Dapat hindi na tayo nagdi-disobey. So kung anong sabi ng Panginoon, sundin na natin. Amen ba? Sure ba kayo? Sure ba yan? Next time na lang, Lord, pwede. So, pero ito po yung katotohanan. No? Ito po yung katotohanan. Tanggapin po natin yan. Okay? So, yung pride talaga, number 1. No? Yung disobedience driven by pride pa rin yan. Okay? So, ano bang epekto nito sa buhay natin? Sa atin, mga tao? Itong kasalanan na ito, anong epekto sa atin? Una, spiritual death. No? Spiritual death. Ito yung pinakamalalang consequence ng sin, separation from God. So naputol ang ugnayan natin sa Diyos. 'Di ba? Nung si Adan at si Eva ay nagkasala, sila ay pinalayas. No? Pinalayas sila sa Garden of Eden at napahiwalay sa direct. Kasi direct dati, palakad-lakad si Lord. Di ba? Kasama nila, nakakausap nila direkta ang Panginoon. No? Pero nung nagkasala sila, napalayo na sila sa Panginoon. At nung napalayo sila, doon yung nagkaroon sila ng kamalayan. Kasi ano ba yung utos sa kanila? Ano yung utos sa kanila? Oh, di ba? Mansanas. Kumain ng mansanas talaga. Di ba pwedeng lansones? So, pansin nyo, nung pinalaya sila, sino na ang naghari doon sa mundo? Si Satan na. Kasi patay na yung mga espiritu natin, no? Si Satan na ngayon ang naghahari. At si Satan, syempre, selfish siya, may pride siya. Andun na rin yung selfishness natin. Makamundo na tayo. No? Pero syempre, hindi naman hahayaan ng Panginoon yan. Kasi meron siyang original plan. Hindi niya hahayaang mawala yon plano niya. Kailangan niyang ibalik. So kaya kailangan merong redemption. May plan of redemption. Pero alam nyo ba na hindi alam ni Satan yung plano ng Panginoon? Kasi hindi naman niya nababasa ang isip ng Panginoon. Ang alam lang niya, nung sinumpa sila Eva at Adan, ang alam lang niya na merong seed kay Eva na ipapanganak ng tagapagligtas. So lahat ng mga
seeds na lahi ni Eva, pinapapatay niya yan yung pagka may threat na sa kanya, di ba? Na, baka ito yung tagapagligtas, papatayin niya. Lahat ng batang 2 years old, papatayin. Kasi threat na nga sa kanya yon. Pero hindi niya alam ang strategy ng Panginoon. Kailangan, may plano na siya, may plan of redemption. Okay? Pangatlo, ano pa? Ang effect. Effect muna tayo. Yan. Pangalawa, physical death. Una ay spiritual death, di ba? Next ay physical death. So dati ang buhay nila Adan at ni Eva ay talagang immortal sila. Hindi sila nakakaramdam ng wala silang sakit, di ba? So lahat okay. Maging nung panahon ng mga early natin, mahaba ang buhay nila, no? Maabot silang 600, 800. Wow. Samantalang 100 sa atin ay halos gumapang na. 'Di ba? So physical death, nagkaroon na ng temporary na lang ang buhay natin. Meron ng lifespan. Ang lifespan dati naging parang umaabot ng 900. Hindi. Yung mga sa generation na medyo generation natin ngayon. 100. Hindi, mga 120 pa eh. Tapos naging 100. Naging 80. Ngayon, 70. 60 na lang. Sipin mo yun. Minsan wala pang 60. Wala na. Patay na agad. No? So, ganon, temporary na lang ang buhay natin. At doon, pumasok na rin ang sakit, no? Mga karamdaman sa mundo natin. Physical death. Nagkaroon na ng physical death. Next, broken relationship. Dahil sa kasalanan na ito, nagkaroon ng division ang families, ang churches, ang communities. No? Kasi nga, sa family, minsan may inggitan, may pride, nagkaroon ng division. No? O kaya, yung tatay, nangalun niya, naghiwalay, nag-broken ang family. No? At syempre, sa churches, meron ding division. No? Sa communities, may corruption. Kaya nagkaroon ng rebelde, nagkaroon ng mga NPA, nagkaroon ng mga ganyan. No? So dahil sa kasalanan na ito. Isa pa, effect. Inner torment. No? Pag may kasalanan ka, ano nangyayari? Di ka makatulog. Balisa ka. Guilty ka. Nahihiya ka. Hindi ka napupunta sa church kasi may kasalanan ako. Parang nahihiya ako kay Lord. Nahihiya ka na kay Lord pero nung nagkasala ka, hindi ka nahiya. Hindi mo naisip ang hiya. Diba? So, diba? Guilty ka na. Kaya hindi ka hindi ka mapakali. Wala ka ng kapayapaan. In the end, magkakasakit ka. Ayun, tigok ka na rin. Diba? Ito pa, generational impact. Ang kasalanan din ay may generational impact. Yung sinful nature natin ay naipasa o naipamana na sa lahat ng generation natin. Mula sa ninuno mo, nagkasala si ninuno mo, naipasa sa inyo, naipasa sa atin, hanggang sa mga anak-anak natin. No? Siguro na may napapansin kayo sa tahanan ninyo. Parang, kasi minsan, di ba, karamihan bakit ganito na lang tayo parati? Parang lahat sinisikap naman natin, pero bakit ganun? Parang di tayo lumalago. Parang mayroong talagang, may humahadlang. No? I-search nyo, baka mayroong kasalanan dun sa mga nasa taas na generation nyo. No? Kailangan putulin yon. Yung mga sumpa na yon, mga kasalanan na iyon. At alam nyo ba na hindi lang pala tao ang naapektuhan sa kasalanan na ito, kundi maging ang mismong mundo o ang kalikasan natin.
'Di ba? Dahil sa kasalanan, nagkaroon din ng mga kalamidad, nagkaroon na ng mga damo, nagkaroon na ng mga tinik-tinik, no? Nagkaroon na ng, kumbaga wala ng balanse sa mundo natin. Nawala na yung balanse. Di katulad nung sa Garden of Eden. Wow, perfect. Dito, sa mundo na natin ngayon, wala na. No? Sirang-sira na. Pero bakit nga ba inaalaw? No? Inalaw ng Panginoon na mangyari ito. Unang-una, merong gift ang Panginoon sa atin, ang free will. Alam niyo ba yung free will? Freedom to choose. May kalayaan tayong pumili. Okay? So, alam niyo po, yung totoong nagmamahal, hindi ka possessive dapat, di ba? Ikaw ba, pag nagmamahal ka, mahal mo yung isang tao, hindi, diyan ka lang sa bahay, hindi ka pwedeng lumabas. No? Diyan ka lang. Ito lang kakainin mo. Ito lang. Kasi sa sobrang mahal mo. No? Nagiging possessive ka na. Hindi gano'n ang Panginoon. Sa sobrang mahal niya tayo, binigyan niya tayo ng kalayaan. No? Kaya nga, di ba, sinabi ng Panginoon dun sa garden, kainin niyo lahat yung bunga. Wag lang ito. So, may kalayaan kang pumili, kainin mo o hindi, nasa iyo yun. Binigyan ka niya ng free will. Pero hindi naman mansanas lang yun. Kasi nasa picture, mansanas lang eh. Ako, mas gusto kong lansones na lang siya. Ayoko ng guyabano, mabuto. Yun. Pangalawa, bakit inalaw ng Panginoon? Stopping a thought destroys free will. Free will means nothing if God stops you the moment you think about doing something wrong. So, baliwala ang free will kung pakikialaman ka. Tama ba? Bakit pa siya nagbigay ng free will kung pakikialaman ka rin naman pala? Di ba? Hindi tayo dinesign niya maging robot. Di ba yung robot, ikaw gumawa ng robot, diyan ka lang. Ipipindot-pindutin mo lang. Sige, forward. Backward. Hindi tayo ganun. Binigyan niya tayo ng free will to choose. No? Yan ang design ng Panginoon sa atin. And then, why God allow it? Sin came from within, not from God. Hindi po galing sa Panginoon ang kasalanan. Sa iyo po galing yon, sa atin, sa sarili natin. Kasi pinili natin yun eh. Pinili mong magkasala. Hindi Diyos ang naglagay o gumawa ng kasalanan, kundi ito ay pagbaluktot sa kung ano ang mabuti. No? Nagbigay ang Panginoon ng free will to choose. Sa maanghel, maging kay Adan at Eva. So kahit nasa kalangitan si Lucifer, malaya pa rin siyang magpasya. Kaso masyadong nahumaling si Lucifer sa sarili niyang ningning. Inabuso niya ang freedom na ibinigay sa kanya. Ganon din naman tayo ngayon. Masyado na tayong malaya, kaya masyado namang magulo na ang mundo natin. Kasi kanya-kanya tayong desisyon. No? May kanya-kanya tayong kung anong gusto nating gawin. Malayang malaya. Hindi katulad sa North Korea. No? Hindi sila malaya dun. Pero masaya ba sila? Hindi, di ba? Tayo, malaya tayo, dapat masaya, pero minsan naaabuso natin ang kalayaan natin. No? Next, ano pa ang bakit inalaw ni Lord? Justice and judgment. When Lucifer rebelled against God, God quickly punished him and threw him out of heaven along with the angels who followed him. Yan, mabasa natin yan sa Luke 10:18 tsaka sa Revelation 12:7-9. God allowed the choice, but He also executed quick judgment when rebellion broke out. So ano man ang choice mo, may consequences yan, kapatid. Ano man ang dinesisyonan mo, may consequence yan.
Kung maganda yung decision mo, maganda ang consequence. Kung di maganda ang decision, hindi maganda rin ang consequence. No? So, ingatan po natin. Yan. Kaya meron namang kasagutan ng Panginoon dyan sa lahat ng mga bagay. No? Lagi siyang prepared. To the rescue lagi yan ng Panginoon. Pero ito lang ang panawagan ng Panginoon sa atin. Yan, sa sobrang pagmamahal niya sa atin, alam niyo ba, very special tayo sa Panginoon. Sabihin mo, special ako sa Lord. Ayan. Kasi di ba lahat ng creation niya, through words lang. Let there be light, let there be, let there be, let there be. Pero tayong tao, hinulma niya tayo sa mga kamay niya. No? Sobrang special tayo sa Kanya. Kaya hindi niya hahayaan na mawala tayo sa Kanya. Gusto niya ibalik yung direct connection niya sa atin. Kung ano yung plano niya noon, yun ang gusto niyang mangyari ulit. Kaya naman, ang panawagan niya sa atin, God's call to repentance. Repentance. Sabi nga sa Matthew 4:17, repent, for the kingdom of heaven has come near. Malapit na raw dumating si Lord. Huwag mo antayin, mga kapatid. Siyempre, kailangan tanggapin mo muna ang Panginoong Hesus sa puso mo. No? Siya maging tagapagligtas mo. Alam niyo ba yung repent? Pag sinabi mong repent, 180 degrees. Hindi 360 ha. Ang pagtalikod sa kasalanan. Hindi 360. Kasi 360, ito yan. 360. Bumalik ka lang. So, dapat 180. Pagtalikod. So, pag sinabing talikod, kalimutan mo na at wag mo nang ibalik yung mga dati mong ginagawa. No? Di ba? God does not desire the death of sinner, but all turned and alive and live. So dapat tayo, hindi lang, ang repentance kasi hindi lang sorry and feeling sorry. Lord, sorry. Oh, nagrepent na ako, tapos na. Hindi. Siyempre may action nga yun, di ba? Yun yung, pag sinabi mong repent, nang hingi ka ng sorry, hindi mo nagagawin ulit. Di ba? Kasi kung ginawa mo, di ba, wala yung repentance mo. Kailangan, turn around ka. No? Turn around. Ganon. So, repentance po. Kailangan nating humingi ng tawad sa Panginoon. At wag na nating gawin yung mga dati nating ginagawa. No? Baka kasi huli na. Mahuli na. So, ito po yung ating hope sa Panginoon. Ang pag-asa po natin ay na kay Kristo lamang. No? Araw-araw nagkakasala tayo. Nasa mundo pa tayo, nasa teritoryo pa tayo ng kaaway. So, hindi, sabi nga kanina ni Pastora doon sa crossroad, every day, naliligo tayo, di ba? Hindi ka sure. Hindi ka sure. Pastora, ikaw, ilang beses ka naliligo? Ako, secret. Yan. Anyway, so ang pag-asa po natin, anak kay Kristo, kailangan nating humingi ng tawad, magpatawad, at magbagong buhay. No? So hindi lang ikaw humingi ng tawad, syempre magpatawad ka din. Kung ano yung binigay sa'yo ng Lord, ganun din ang gawin mo sa kapwa mo. Sabi nga sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. So through the cross, Jesus paid the penalty. So nabayaran na yan, na-redeem na tayo ng Panginoon. We are justified na freely by grace. No? Na-redeem na tayo, natubos na tayo. So halimbawa, sinanla ko si Pai. Sinanla ko si Pai kay Chesky. Pero tinubos si Kai ni Gilbert.
Sino na may-ari kay Pi? Si Gilbert na. So, ganun din si Lord. Tinubos tayo ni Jesus. So, sino na dapat ang may-ari sa atin? Si Jesus na, hindi na si Satan. No? Kasi na-redeem na tayo, natubos na tayo. So, dapat si Jesus na ang may-ari sa atin, siya na rin dapat ang susundin natin. Hindi na si Satan. Amen? Kasi justified na tayo. So, sabi 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, the new creation has come. New creation na tayo. Bago na. Pag tinanggap natin si Jesus Christ as our personal Savior, no? Bagong buhay na tayo. Bagong tao na tayo. Hindi na patay ang ating kaluluwa, ang ating spirito. Buhay na. No? So, itong topic na to, ang tagal na nito, paulit-ulit lang to. Pero nire-remind lang sa atin, no? Baka kasi nalululong na tayo sa kasalanan. Hindi tayo napaalalahanan. So, we are not defined by our sin. No? We are defined by Christ's sacrifice. So, hindi porke nagkasala ka ay parang ayaw mo na, makasalanan ako, hindi na, ayoko na, kasi hindi na ako tatanggapin sa langit, makasalanan na ako. Hindi ganun, kapatid. You are justified na. You are redeemed na. Amen? So, application tayo. Living in victory. So, paano natin i-apply to sa buhay natin? Mamuhay daw po tayo ng may katagumpayan. Paano? Una, guard your mind and heart. I-guard daw po natin ang ating mind and heart. Kasi dyan nagsisimula, dyan nag-uumpisa ang lahat. Sabi, be watchful over your thoughts and desires. Sabi sa Proverbs 4:23. Be watchful. No? Be watchful. Ingatan natin ang ating isipan. Wag tayong manood ng kung ano-ano na makakalason sa isip natin. No? Hanggang sa magkakasala ka. Pangalawa, stay rooted. Stay rooted in the Word and in community. Do not fight alone. Do not give up meeting together. No? Pag hindi ka rooted sa Word ng Panginoon, marami kang naiisip nga, di ba? Hindi ka tulad pag rooted ka, alam mo na agad, mali itong ginagawa ko. No? Lalo na pag talagang babad ka sa presensya ng Panginoon. No? Papasok pa lang in temptation, parang inaayawan mo na. So sabi nga, yung kwento nga ni Kuya Rodel kanina, may nagbisita daw sa kanya mga kaibigan yun, dating mga kaibigan niya. Siyempre, siguro mga playboy yung mga yun, ano? Sabi daw, may dumaan daw babae, sabi daw nung isang kaibigan niya, pare, nakita mo yun? Ang ganda, di ba? Ganon. Sabi ni Kuya Rodel, kanina ko pa nakita. Nauna na pala siya. Pero sabi niya, wala na sa akin yan. Parang dumaan lang. Tiningnan, tapos wala na. Di ba? Hindi yung iba yung tiningnan mo, tinitigan mo pa. No? At nagbabad pa yung mata mo doon. Iba na yon. May kasama ng desire yon. Napatingin ka, natural, kasi dumaan eh. Pero tama na yung napatingin ka lang. Di ba? So, ganun din sa buhay natin. No? Tayo, maraming mga temptation sa buhay natin. Marami tayong nakikita sa mundong ito. Pero, yun nga po, kailangan stay rooted tayo sa Panginoon. Busy ang isip natin sa salita ng Panginoon. Alam natin ang mga salita ng Panginoon. Ang temptation, hindi na yan makakapasok sa atin. Kasi alam mo na agad, teka, mali ito. Siyempre, ang banal na espiritu ang magre-rebuke sa'yo. No? Ang mag-guide sa'yo. At siyempre, sabi nga doon, community din. No? So, dapat kasama natin ang bawat isa. Sama-sama tayo. Kasi pag mag-isa ka, marami kang magagawa na hindi maganda. Marami kang maiisip na hindi maganda. No? Bakit hindi ka sumama sa mga kapatiran para busy ang isip at makapaglingkod sa Panginoon at makapagpalakasan kayo? Ma-remind ka na rin,
Brad, mali yan. Ganon, di ba? And then, walk daily in repentance and grace. So every day, di ba, dapat humihingi tayo ng tawad. Sabi nga, we are still in progress. Hindi tayo perfect. Nasa teritoryo pa tayo ng kaaway natin. Maraming temptation. Sabi nga ni Pastora, maligo ka lang. Every day maligo ka. Para, sabi nga, kahit na naligo ka ngayon, bukas may libag ka na naman. Kasi, syempre, may alikabok, may di ba? So, every day, maligo ka. So, every day, manghingi ka rin ng tawad sa Panginoon. No? Hindi porke nanghingi ka na ng tawad, tapos na. Di ba? Hindi mo maiwasan. Ang mundo ay punong-puno ng temptasyon. So, every day, kung gaano ka maligo, ganun din. Bago ka matulog, hingi ka ng tawad sa Panginoon. No? Kaso, paano ba yan? 3 beses lang ako maligo sa isang linggo. Joke lang. Ayan. Pero syempre, hindi naman yung pagligo lang. No? Every day, maghingi ka ng tawad. Kahit di ka maligo, hingi ka pa rin ng tawad. Anyway, ayan. So kapatid, will you respond to God's invitation today? No? Meron ka bang mabigat na kasalanan na hindi mo pa nahihingi sa Panginoon? Na sa sobrang bigat ay nagkakasakit ka na, di ka na makatulog, wala ka ng kapayapaan. Ano pa? Hindi ka na makasama sa mga friends mo kasi feeling mo parang makasalanan ka na, madumi ka na or whatever. Come to Jesus. Hindi ka niya tatalikuran. Amen? So, sabi nga sa Matthew 11:28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So, wag po nating antayin na ma-rest in peace na tayo bago tayo humingi ng tawad sa Panginoon, no? Mag-repent at magbago. So, pwede po ba tayong yumuko lahat, manalangin? Kapatid, kung meron ka mang mga kasalanan, alalahanin mo, isipin mo, anong kasalanan meron ka sa mga nagdaang araw, maaring matagal ng kasalanan ito na hindi mo mabitaw-bitawan, or may alam ka na kasalanan ng mga magulang mo o ng mga ninuno mo pa na nagiging kabigatan mo na hanggang ngayon ay nagsasuffer ka pa rin. Bigay mo na sa Panginoon yan, ihingi mo na ng tawad sa Lord. At pwede kang sumabay sa akin. Lord, I come to you with a humble heart. Lord, inaamin ko po na nagkasala ako sa inyo sa aking isip, sa salita, at sa gawa. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Please, cleanse my heart. Hugasan niyo po, Panginoon, ang aking mga kasalanan at linisin ang aking puso at isipan. Bigyan niyo po ako ng lakas at gabay para makatalikod sa mali at makalakad sa inyong katotohanan. Help me live a life that honors you starting today, Lord. Thank you for your love. Thank you for your forgiveness. Thank you, Jesus, for what you've done on the cross para malinis, Panginoon, ang lahat ng mga kasalanan namin, Lord God. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Bagamat ilang linggo na bang umuulan?
Oo, 1 linggo na. 1 linggo pa lang yun. May darating pang 2 linggo. Oo nga eh. Okay. Dako naman po tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Sinong masaya pag nagbibigay sa Panginoon? Amen. Turo rin ng Panginoon o turo rin ng ating Diyos na hindi lang sa pagbibigay tayo dapat masaya. Dapat masaya rin tayo na naibibigay din natin yung ating serbisyo. Halimbawa, sa ibang tao. Sino mga generous sa lahat ng bagay? Wala. Generous. Okay. Turuan ko kayo ng konting aral tungkol sa generosity. Sabi sa Proverbs 11:25, the generous will prosper. Those who repress others will themselves be refreshed. Sabi dito, the generous will prosper. Anong ibig sabihin nun? Sa Tagalog. Translate. Sino magtra-translate? Lalo pinagpapala yung mga mapagbigay. Okay. Ang author ng Proverbs, di ba si King Solomon? Si King Solomon siya yung pinakamayaman at pinakamatalino nung panahon nila. Sabi dito, si King Solomon nga was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. 1 Kings 10:23. But he was also generous, spending years of his life funding and building the temple in Jerusalem, as well as sharing what he had earned with others. So, ibig sabihin, hindi lang pala yung pagbibigay natin sa Panginoon isang magandang gawain, kundi yung pagbibigay din natin ng ating panahon sa ibang tao. Ano ba yung pagbibigay natin sa ibang mga tao? Okay. Halimbawa, yung oras natin. Merong isang kapatiran, halimbawa, na tipong parang medyo mababa ang kanyang feeling or downhearted, kumbaga, sa English. So, yung halimbawa, yung pag-share sa kanya o yung pagsama mo lang sa kanya o yung pag-witness mo sa kanya, halimbawa, ay isang mahalagang bagay na para sa akin. So, okay. Isang example pa dito, hindi ba, yung sa Mark chapter 12, verse 41 to 44. Kwento to nung isang pinakamahirap na yata na babae noong time na yon. Yung kanyang nandun siya sa sa church din, halimbawa. 2 kusing na lang yung kanyang siguro laman ng bulsa niya o laman ng pitaka niya, 2 kusing na lang. Pero hindi siya dalawang isip ibinigay niya sa Panginoon yung 2 kusing na yun. Anong tingin sa kanya ng Diyos noon? She gave everything she had. Nakita ng Panginoon yung ginawa nung babae na yun. Kaya
ang rewards, sabi ko rewards, ay marami o malaking marami ring gantimpala o rewards or pagpapala ang ibinibigay sa kanya. So, hindi lang sa pagbibigay ng ating ikapu at saka ng ating mga offering, kundi ang point ko dito ay yung ating oras ay bigyan din natin ng oras yung mga kapwa natin, mananampalataya at maging yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Bigyan din natin sila ng oras. Amen? So, bago po tayo magbigay o bago po tayo tumayo para magbigay ng kaloob natin, si Kuya Jiki ay bibigyan tayo o handugan niya tayo ng isang awit. Praise God po. Purihin po ang Panginoon kasi napakamahabag niya sa atin. Lahat naman tayo mamamatay, di ba po? Gumawa ka man ng mabuti o masama. Pero napakabuti ng Panginoon kasi di siya namimili. Kasi lahat tayo binigyan niya ng pagkakataon na tanggapin ang regalo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would just light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave dust in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours, I'm yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave dust in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours.
Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave dust in the ocean, a vapor in the wings. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Tayo po tayong lahat. Panginoon, marami po salamat sa talento na ibinigay mo po sa amin, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon, na ikaw po ang siyang nagbibigay at nagsishower din, Panginoon, ng mga talento na ito. At ganoon din, Panginoon, ang aming mga kaloob. Lord, we pray, magkano man ang aming bibigay o naiaalay sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nakakakita ng aming mga puso. Ikaw din, Panginoon, ang siyang tutumbas ng anuman na ibinigay namin, Panginoon, para sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon, na sa araw na ito, maski umuulan o iniisip namin ay umuulan, bumabagyo, ang tingin namin dito, Panginoon, ay pagpapala. Salamat, Panginoon, sa iyong gagawin. Ang panalangin din namin, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, ay lalo pang makatanggap ng inyong pagpapala. At muli, Panginoon, I pray, nabuksan mo po ang aming mga loob, ang aming mga damdamin, na kami ay maging generous o mapagbigay sa aming mga kapwa, sa kapwa-tao namin, Panginoon. Instill mo po ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan. At Panginoon, alam po namin, Panginoon, na papalitan mo po lahat ng aming mga ginawang effort na ito, maging sa oras namin o maging sa financial man, Panginoon. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nila'y wala nang ginhawa, pagkasay na
Hey, praise the Lord po. Ngayon po dadako po tayo sa welcome po nating mga bisita. Welcome po kay Teresa Llorente at kay Chair Calvin Chua. Welcome po. Ano po ay makasama ulit tayo sa sunod na linggo. Ito po ang ating mga announcement. Meron po tayong Dawn Watch every Tuesday, Thursday, Saturday, 5 a.m. to 7 a.m. Then prayer meeting every Wednesday, 3 p.m. to 5 p.m. Sa Crossroad po, meron pong worship service din every Sunday, 8 a.m. to 9:30 a.m. Bible study every Friday. Come and join us at Rodelitos. Meron din po ng Bible study every Friday, 3 p.m. to 5 p.m. And then, thank you po. God bless po sa lahat ng nakatin. Purihin ng Panginoon. Gusto ko lang i-acknowledge yung na-bless ba tayo sa awitin ni kapatid na Jiki. Grabe, yung kanta na yon, storya yon ng bawat isa sa atin. Kung gaano ka-generous sa pag-ibig ang Diyos sa kabila ng mga pangit na nagawa ng kasalanan sa atin. Amen. Pinaganda pa rin niya ang ating mga buhay. Naalala ko lang po ang kwento ni Ate Beth, no po, sa tungkol kay Jiki. Nakita natin na ang Diyos hindi lang siya nagpapatawad. Nagbibigay siya ng mga taong tutulong sa atin para sa ating pagbabagong buhay. Wag na po natin i-fail, i-acknowledge ang mga ganong kabutihan ng Diyos sa atin. So, sobrang na-touch talaga ako kasi tamang-tama dun sa ating topic for today. Alam niyo po, bihira na sa simbahan, tinatopic yung mga sin, no? Sinfulness. Kasi puro na lang pag-ibig ng Diyos, biyaya, grace, no? Parang huwag na nating pag-usapan yung mga pangit na bahagi ng buhay. Pero mga kapatid, kung gaano katotoo ang pag-ibig at ang kabutihan ng Diyos, biyaya niya sa araw-araw, ang kasalanan ay araw-araw pa rin nating kinakaharap. Amen? Kaya dapat balanse talaga ang ating buhay. So salamat sa Diyos sapagkat sa araw na ito, bagamat maulan talaga, pero marami pa rin ang dumating. May mga dumating pa rin. So nais natin last Sunday, hindi natin napag-pray ang mga August celebrants. Ayan, pwedeng yung nandito ngayon, please come forward and we will be praying for you. Yan. August. Yan, si Baby Jershon. Si Ate Eden. Yan, ayan ba yung mga, ayan, si Tawe. Of course, si Maylin. Si Reyna. Si Beverly. Come forward, please. Wala si Sister Virgie. Ayaw nila mag-forward, ayaw nila mag-blow out. The whole month naman yan. Ang celebration ay the whole month. Yes, of course. Mag-1 year old na si Jershon. Yes. Ka-birthday talaga sila ng kanyang mamila. Yes. Dito kayo para ma-picture kayo, ma-picturean kayo. Makudakan kayo. Yan. Yan. So, of course, yung iba ay absent for today. But let's extend our hands sa kanila, mga kapatid. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa pamilyang ito, biniyayaan mo kami ng mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang birth month ngayong August, Panginoon. Salamat sapagkat ang bawat isa sa kanila ay pagpapala mo sa church family na ito. Salamat sapagkat napakabuti mo sa kanilang mga buhay. Salamat sa regalong buhay na walang hanggan.
at sa biyaya at pagpapala na kanilang nararanasan sa kanilang mga buhay araw-araw. Biyaya at pagpapala rin sila, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, at maging sa mga kaibigan. Salamat, Panginoon, sapagkat na-appreciate po namin ang uniqueness ng bawat isa, na ang bawat isa sa amin ay may nako-contribute na mabuti sa aming community, sa aming household of faith, Panginoon. At this is all because of your great love, sa iyong mayamang biyaya at pagpapala sa kanilang mga buhay. Ang dalangin namin, Panginoon, na sa taong ito, another year na dinagdag mo sa kanilang mga buhay, marami pa pong pagpapala, mga himala ang ipagkaloob mo sa kanila, and that we will celebrate with each of those blessings of signs and wonders and miracles sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord, sa magandang kalusugan, sa mga protection, at maging sa mayaman mong pagpapala na manggagaling sa hindi mauubos mong kayamanan. Salamat, Lord, sapagkat mabuti ka po sa kanilang mga buhay at patuloy pang magpakilala ka pa sa kanila. Magpakilala ka ng kung gaano kadakila at kung gaano kakabuti sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa kanila ng higsiksik, liglig at umaapaw sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Of course, pagkatapos po ng ating we go straight to our square groups. May kakanta pa ba? Oh, happy birthday daw. Okay, go. Of course. Okay, so wedding anniversary, birthday. Aba, okay no, birthday ni Jershon. So, may malaki po tayong celebration sa 29. Yes. Okay. Wow. So, bali po, go to your square groups and talk about kung ano po yung natutunan natin sa araw na ito. Okay? Let's all rise up at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Lord, salamat sapagkat sa buong linggo na naging maulan, Lord, binigyan mo kami ng time to reflect habang meron po kaming kinakaharap na mga at times, Lord, parang loneliness, isolation, and at times we interpret it as depressing time. Pero Lord, sa amin po na mga niredeem mo na pasasalamat at pagpupuri ang nasa aming mga puso. Bagamat sa araw na ito, nire-remember namin may mga kapatirang kaming nabaha o maputik sa kanilang mga lugar. May mga kapatid din kami na hindi makapagtrabaho. And therefore, Lord, kulang ang kanilang provisions sa pamilya. Lord, we pray na magbigay ka po sa kanila ng provisions in a way na masusurprise sila, Panginoon, sapagkat alam namin, O Diyos, sa mga panahon ng kahirapan, sa mga panahon ng kakulangan, hindi ka po nagpapabaya sa iyong mga anak at sa iyong mga lingkod. Patuloy namin itinataas sa iyo ang aming bansa, ang aming mga kapwa Pilipino, Panginoon, na greatly affected by the floods because of these non-stop rains. Lord, patuloy na bigyan mo ng resilience, bigyan mo ng hope, ng pag-asa ang bawat isa, Panginoon. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at magpadala ka ng mga taong makakapagpahayag ng pag-asa na nasa Panginoong Jesucristo. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.